So kumusta pa mga ka-travelers? This again John from Road Crew Travels, and in today's video, so napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayon dahil i-share ko sa inyo ang mga ilang bagay or tips na pwede nating palaguin ang ating income. So in this situation, economic crisis sa ating bansa, so hindi na uso ngayon yung magkaroon ka lang ng isang source of income. So dito, tuturo ko sa inyo yung mga iba't ibang bagay na pwede nating pagkakitaan or mga strategy na legal syempre, para at least makaipon tayo at makapagdagdag pa ng source of income natin other than yung pinaka bread and butter natin. So without further ado mga ka-travelers, so syempre channel ID muna tayo. So tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. At nagbabalik na tayo sa ating channel mga ka-travelers. Kagaya nga na sinabi ko kanina, i-share ko sa inyo yung mga ilang tips na pwede nating magawa para naman lumago ang ating income. And hindi na nga uso ngayon yung isang source of income lang dahil sa economic crisis na nangyayari sa ating bansa, napakahirap na rin makasurvive kung halimbawang yung sinasabi nga nila na isang kahit isang tuka. So dapat marunong din tayong dumiskarte in a legal way para kahit papano is lumago naman yung ating income. So i-itemize ko sa inyo mga ka-travelers yung mga ilang bagay na pwede nating mapagkakitaan. So unang-una sa lahat dyan is yung side hustle. So napaka-importante nito mga ka-travelers, lalong-lalo na kung may mga skills ka naman. Let's say for example, marunong ka naman mag-bake. So pwede kang gumawa ng mga pastries na pwede mong ibenta, o di ba dagdag income din yan other than yung pinaka bread and butter mo. O kundi naman mga ka-travelers, pwede naman kayong mag-vlog. Kung halimbawa magaling kayo sa isang bagay, pwede kayong magturo online, or if you have the capability, let's say sa language, so pwede kang magturo ng English teaching or kaya Filipino through vlog or social media. O kaya naman kung medyo techie ka, pwede ka naman mag-present ng mga iba't ibang gadgets online para at least kahit papano yung mga manonood or yung mga netizens magkaroon ng idea kung ano yung mga latest gadgets ngayon. Ang gagawin natin ngayon is i-activate natin itong SIM. After inserting the SIM card and turning on the device, so i-click natin yung functionality button, which is this one, ng 3 beses. Punta tayo sa Wi-Fi QR code. Click OK. So lalabas yung QR code na to. So buksan na natin ang ating camera. Ayan. So connected na mga ka-travelers. 'Di ba? Bago sila bumili, meron na silang heads up galing sa inyong channel, o, di ba? So napakarami niya mga ka-travelers, hindi ko na siguro maisa-isa, pero alam niyo na ang ibig ko sabihin para mas lalong lumago ang ating income. At mabalik nga tayo mga ka-travelers sa usapang side hustle. Dito napakalawak talaga ng mga topic na pwede nating i-discuss. Pero isa sa mga malaking bentahe dito is yung social media. Alam naman natin ngayon, marami ng mga influencers na nagsulputan sa iba't ibang lugar para lang kumita. At syempre, iba-iba naman ang niche nila dyan. Pero may mga iba nga dyan, mga ka-travelers, hindi naman talaga worth na watching. Sorry for the word, mga ka-travelers. Pero siguro, just a heads up and tips na rin mga ka-travelers. Kung sakaling mag-establish kayo ng isang social media account like YouTube channel, dapat ang mga niche nyo rito is yung kapaki-pakinabang naman mga ka-travelers. It may sound hard at first kasi hindi naman agad-agad tayong kikita dito, no? Not unless kung talagang napakabongga at maganda talaga yung presentation ninyo. Sometimes nagsisimula lang din tayo sa pinaka-basic na pag-e-edit, lalong-lalo na in my case, hindi naman agad ako ganun kagaling sa pag-e-edit. For me kasi, ang pakay ko is how to deliver the information clearly sa aking manonood. So dapat ganun din ang gawin natin mga ka-travelers. Mga information na pwedeng matututunan at may apply sa buhay ng ating mga netizens. Hindi yung puro kalokohan lang. Not unless kung marunong ka talaga magpatawa, you have a niche for entertainment. Yung tipong ano lang talaga, pure clean fun. Yon. Pero kung halimbawa mga kalokohan lang na mga pranks na paminsan nakakasakit na sa ibang tao, iwas-iwasan na natin yung mga ganun mga ka-travelers. Try to get some idea sa mga ibang mga influencers na maganda naman yung kanilang mga objectives or mga niche. At least doon pa lang makakapagsimula ka na. And of course mga ka-travelers, dapat maganda rin yung somehow pagkaka-edit ninyo sa inyong video.
Pangalawa mga ka-travelers, pwede tayong magkaroon ng investment. Okay? So, hindi yung investment scheme na ginagawa ng mga scammer dyan. Ano? May mga legit na investment schemes dyan, kagaya ng MP2. Ayan, na-discuss ko na rin tong MP2 na to sa mga nakaraang vlogs ko. So, pwede nyo namang i-check yan mga ka-travelers, or ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to. So, MP2 kasi napakaganda nito. This is backed by government at tax-free pa siya. At kung mag-i-invest nga kayo ng inyong pera dito is pwede siyang lumago up to 7%. Hindi ba kagaya sa bangko kapag inimpok nyo lang ang inyong pera dito is medyo maliit lang talaga. If I'm not mistaken, mga tipong 0.01% lang or hindi pa nga aabot ng 1% eh. So, I don't know. Please correct me if I'm wrong, pero ganun lang kaliit ang kikitain ng pera nyo kapag nilagay nyo lang sa mga conventional banks. So, kumbaga parang pinatulog nyo lang din ang inyong pera sa bangko. Pero nasa sa inyo pa rin yung mga ka-travelers. But I'm actually giving you an options para kahit papano kung gusto nyo medyo lumago-lago ng konti ang inyong kinikita. Halimbawa, dun sa una ninyong side hustle, may mga kinita na kayo, pwede nyo namang ilagay yan sa mga investment ng government kagaya nga nung Pag-ibig MP2 para mas lalo pang lumaki eventually. At napag-uusapan na rin lang natin ang banking. Syempre, kung gusto nyo namang mas malaki ng konti as compared sa conventional banking, pwede nyo rin namang ilagay or invest ang inyong pera or isave ang inyong pera sa digital banking. So, napakaganda na ito mga ka-travelers. We have some options like Maya, Maribank, GoTime, if I'm not mistaken. Ayan. Marami pang iba dyan mga ka-travelers. You can search online ng mga legit na digital bank dito sa ating bansa. So dito, they offer actually 3 to 5%, paminsan pa nga 6% na interest rate. O, di ba mas malaki siya ng konti sa conventional banks. Nice. Now with this in mind mga ka-travelers, I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano natin mapapalago ang ating income. Again, hindi na uso ngayon yung isang source of income lang. Lalong-lalo na kung malaki ang ating pamilya, maraming mahal sa buhay natin na umaasa sa atin. Kung multi-talented ka naman, why not use those talents in a good way para kumita? Marami na dyan. May nakikita ako sa mga malls, yung mga kabataan ngayon nagbabasking. They use their musical talents para may share sa mga tao, at kung nagustuhan naman nila yung kanilang music, binibigyan pa sila ng mga manonood nila ng konting tip lang, o di ba? Eh kung naipon nila yun araw-araw, extra income, o di ba? At yun po ang maiksing vlog na nai-present ko sa inyo ngayon mga ka-travelers, at kung meron pa kayong may sasuggest on how to grow our income. At syempre, kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.